Dumako po tayo sa ika-39 na tanong sa Westminster Shorter Catechism. Basahin po natin yung tanong. Ano ang iniuutos ng Diyos sa tao? Ang sagot po dyan ay, iniuutos ng Diyos na sundin ng tao ang kanyang kalooban. Amen. Sundin ang kalooban ng Diyos. Kung makikita po natin sa Deuteronomio chapter 10, verses 12 to 22, ito po ay isinulat para sa bayan ng Israel. Sabay-sabay nga po natin basahin itong chapter na ito. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang niyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang inyong ulo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Binibigyan niya ng katarungan ang mga ulila at balo, minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at damit. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo may naging dayuhan din sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, siya lang ang inyong sambahin, huwag kayong hihiwalay sa Kanya, at sa pangalan lamang niya kayo manunumpa. Siya lamang ang dapat niyong purihin, siya ang Panginoon Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto, ngunit ngayon pinarami kayo ng Diyos ninyong si Yahweh, sindami na kayo ng mga bituin sa langit. Amen. Ito po yung diwa ng kautusan ni Yahweh doon sa bayan ng Israel. Kung nabasa natin, maraming sinabi doon na patungkol sa ating Diyos at maraming sinabi doon na kailangan gawin ng mga bayan ng Diyos. Sa Biblia po, na banggit din sa Deuteronomio 29:29, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh, ngunit ipinahahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. So ito pong mga babasahin nating mga verses is, ito yung patotoo tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi rin sa 1 Samuel, chapter 15, verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba at tupa. Amen. Sabi din po sa Micah, chapter 6, verse 8, basahin nga po natin to. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Diba? Ito kung makikita natin, ito yung mga utos ni Yahweh. And sa Lucas 10:28, sabi ni Jesus, tama ang sagot mo, gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Sinabi natin ang mga ninanais sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang Diyos naman na mabuti ay nakikinig at gumagawang masipag para sa ating nais at gusto. Naniniwala ba kayo doon? Subalit, tayo ay hindi masyadong masipag na ginagawang mga nais ng Diyos, sapagkat hindi natin masyadong alam kung ano ang nais ng Diyos, at dahil dito, nababawasan ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Nararanasan niyo ba yun? Paano nga ba natin malalaman yung kalooban ng Diyos sa ating buhay? Sabi dyan, number 1, ano sabi doon? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos o Biblia. Kung makikita po natin dyan, ito naman talaga yung totoo. Ito yung pangunahing kalooban ng Diyos. Ang pangunahing kalooban ng Diyos ay malinaw na ipinahahayag sa Kanyang salita, which is the Bible. Kung palagi po tayong nagbabasa ng Biblia, mas malalaman natin ng maayos o mas malalaman natin yung kalooban ng Diyos para sa atin, sapagkat ito ay tunay na salita ng Diyos. Amen? At galing ito sa Diyos.
Pangalawa, paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Ang sabi po dyan, sa pamamagitan ng panalangin. So sa panalangin, hindi lang po tayo nagsasalita, nakikinig din tayo. Totoo po? Kaya mahalaga na palagi din tayong nagpe-pray sapagkat sa pamamagitan po ng panalangin, nalalaman natin ang nais ng Diyos para sa atin. Kasi, di ba laging tinuturo sa atin na ito yung way natin para makipag-usap kanino sa Panginoon Diyos. At sa Kanya, malalaman natin kung ano ba talaga yung gusto niyang sabihin para sa atin. Imagine niyo po yung buhay niyo na walang panalangin. Imagine your life without prayer, di ba? Paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Kaya, mahalaga po na nananalangin tayo. Itinuturo po sa 39 na tanong ang dalawang mahalagang bagay. Una, kailangan alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos upang gumawang may katotohanan. So, kailangan dapat alam natin yung kalooban ng Diyos. So, bilang mga mananampalataya ng Diyos, dapat alam natin ang mga gusto ng ating Panginoong Hesus para siya ay maging masaya. So, ang tanong, alam mo ba na alam ng Panginoon yung kalooban niya para sa iyo? So, ikaw lang yung makakasagot nun. At kung tayo ay gumagawa ng mga bagay na may pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang ating buhay ay magiging masaya at may kapayapaan sapagkat, ano sabi dyan? Ang ating Diyos ay masaya sa ating pagsunod sa Kanya. Totoo naman yun, na masaya ang Panginoon kapag sumusunod yung anak niya sa Kanya. Nababasa natin sa Biblia na ang Panginoon ay nagagala kapag sumusunod yung anak niya sa Kanya at ang Panginoon ay kabaliktaran naman. Like parang hindi niya gusto na ang mga anak niya ay sumusuway. Subalit kung ang ating pang-araw-araw na gawain ay hindi ang pagsunod, kundi ang sumuway sa Diyos, alam natin na mayroong parusa sa ating buhay. Totoo to. Kapag sumuway, of course, may parusa. If there's sin, there's consequences, di ba? Pero kung may pagsunod or obedience to God, merong biyaya. Ito ay batas sa ating mundo, sapagkat alam natin na ang sistema ng batas na ito ay mula sa Biblia dahil ang buong Biblia ay patungkol dito. So ngayon, kailangan alam at nauunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos para tayo ay gumawa ng kalugod-lugod at upang ang Diyos ay maging masaya dahil sa kaligayahan sa pamamagitan ng Kanyang pagpapala. Gusto niyo ba nagagalak ang Panginoon sa ginagawa ninyo? Of course, gusto natin yun, di ba? Kaya ito po ay katuruan para tayo ay patuloy na sumunod sa Panginoon. Sinasabi din po sa Deuteronomio chapter 10, verses 12 to 13, sinasabi doon kung ano yung nais ng Diyos. Sabi dito, basahin natin, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Amen. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos na ang Kanyang bayan, which is tayo, ay lumakad sa daan niya para sumamba sa Kanya sa pamamagitan ng sariling buong puso at kaluluwa at sumunod sa kautusan at tuntunin niya upang ang buhay ng Kanyang bayan ay nasa ikabubuti. So, nais talaga ng Panginoon Diyos na mapabuti yung Kanyang mga anak. Wala naman di bang magulang din na gusto imapasama yung mga anak niya. Pero tayo, dahil anak tayo ng Diyos, gusto ng Panginoon Diyos na yung ating daan na tinatahak ay para din sa ikabubuti natin. Ngunit, kailangan nating sumunod sa Kanya. Ito ay kalooban ng Diyos, kaya nga mga kapatid, dapat nating pasalamatan ang Diyos dahil siya ay Diyos na nagmamahal sa Kanyang bayan. Amen. So, pangalawa po, basahin nga po natin yung pangalawa. Kailangan alam natin ang tungkol sa ating tungkulin sa harapan ng Diyos. So, sabi dyan, kailangan alam mo kung ano yung tungkulin mo bilang isang mananampalataya. Ang tanong, ano nga ba yung ating tungkulin? Meron po diyang mga example. Actually, madami. Pero ito lang yung mga pinakang talagang dapat nating gampanan. Basahin natin po yan. Ibigin ang Diyos higit sa lahat. Sumunod sa Kanya. Ibig sabihin, sumunod at luwalhatiin ang Diyos sa ating pamumuhay. Yung pangatlo, ibigin ang kapwa. Ibigin at paglingkuran ang kapwa, mamuhay ng banal. Yung sumunod, ang sabi po doon, mamuhay ng banal.
maging tapat, nakatiwala, at maging patotoo ni Kristo. So ang tanong, nagiging mabuting patotoo ba tayo sa kapwa natin? Sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw, yung hindi lang tayo tuwing Sunday mukhang holy, pero everyday of our lives, sa bawat araw natin, like Lunes, Martes, Merkules, hanggang magsabado o maging Linggo, magiging patotoo tayo na talagang masasabi ng kapwa natin na may Diyos na buhay, na bumago sa buhay natin. Sabi dyan sa number 1, di ba, ibigin ang Diyos. So, ang tanong, mahal mo ba ang Diyos ng higit sa iba? So, lahat po ng mga ito is parang self-reflection din sa atin at sa ating relasyon sa Panginoong Diyos. Sabi pa dyan, maging sumunod sa Kanya. So, everyday ba nagagawa natin sumunod sa Panginoon? Ganyan. And then, ibigin at paglingkuran ng kapwa at maging mabuting katiwala. Ibig sabihin dito sa mabuting katiwala, di ba? We are steward of God's creation. So parang in that way na, ayun yung tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos, yung pangalagaan ang kanyang mga likha din. So mayroong mga tungkulin, mga magulang, anak, estudyante, manggagawa, at ang sariling bayan, which is tayo nga, yung mga mananampalataya. At kung ang mga tao ay mabuti sa paggawa ng sariling tungkulin, tiyak na mayroong kapayapaan. So, ito yung pangako ng Diyos. Laging may kapayapaan sa buhay mo, may pagpapala, mayroong biyaya, mayroong karunungan, malakas na katawan, at ang buhay ay walang pagkukulang, hirap at takot. Nararanasan niyo ba yung mga bagay na to? Amen. Diba? Na, yun. Totoo yun. Na kapag pinagkakatiwala natin yung buhay natin sa Panginoon Diyos, di ba? Kahit mahirap ang buhay, merong kagalakan sa atin, meron tayong kapayapaan, kasi alam nating andyan ang Panginoon Diyos. Amen? Kahit, alam mo yun, nakakaranas tayo ng pagsubok, walang pagkukulang, kasi ang Panginoon Diyos ang nagpo-provide. At kung ang mga, ayun nga, kaya sinabi ni Jesus, di ba, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay sa kanyang mga alagad, sinabi niya sa Lucas 24:36, sumainyo ang kapayapaan. Amen. At ang tungkulin natin ay nasa Biblia. So mababasa natin sa Bible kung ano yung mga tungkulin ng mga Kristiyano. Sapagkat ang lahat ng tungkulin natin ay may kaakibat na isang salita. Ang salitang ito ay, ano sabi doon? Sundin o pagsunod. Mahirap mang sumunod? Mahirap, totoo. Totoo na mahirap sumunod, pero alam niyo ba, na ang Panginoon Diyos, sinuturuan tayo na sumunod sa Kanya. Sapagkat, hindi naman talaga natin kaya kung magre-rely lang tayo sa sarili nating kakayanan o kalakasan. Kaya, patuloy tayong lumapit sa Panginoon, di ba? At sabi diyan, kung hindi natin susundin, kung hindi natin susundin yung kalooban ng Diyos, walang tunay na kapayapaan sa ating puso at buhay, sapagkat ang lahat ng ating gagawin ay masama sa harapan ng Diyos. Tama, di ba? Kung hindi tayo sumusunod sa gusto ng Panginoon Diyos, anong kahihinatnan, di ba? Parang kapalpakan o kaya walang peace sa buhay natin, di ba? So yun yung katapatan ng hindi ka sumusunod sa Panginoon. Kaya, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa sa iba pa nating ginagawang mabuti. Kaya laging, yun yung gusto ng Panginoon yung obedience mo, yung bilang anak ng Diyos, sumusunod ka ba? Sige, masipag ka nga ganyan sa mga gantong-ganto, pero sinunod mo ba ako dun sa bagay na yun? So yun yung mga bagay, yung pagsunod natin. Diba sabi din sa 1 Samuel chapter 15:22, basahin nga po natin. Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. So alam natin na ang nais po ng Panginoong Diyos ay ang sundin ang Kanyang kalooban. So ano nga ba yung mga kalooban ng Diyos? Alam natin yun sapagkat nabasa natin yun sa Biblia. Kaya dapat natin sundin muna ang kalooban ng Diyos kaysa ibang gawain upang ang ating buhay ay nasa kapayapaan. Siyempre, wala naman po sigurong tao ang gustong mamuhay ng puro pangamba, di ba? Gusto ng tao, kahit makaranas siya ng pagsubok, may kapayapaan pa rin sa buhay niya. At makakamtan lang natin yun kung tayo mismo ay sumusunod sa Panginoon. Amen? Ang gusto ng Diyos ay sumunod ang tao sa kanyang kalooban. Amen. Sapagkat, sabi po dyan, ano sabi po? Basahin nga po natin yung yellow. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos
ay tungkulin ng tao. Ayan, tungkulin. Talagang kailangan mo sumunod. Sa gusto mo, kailangan mo sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Pero kung walang tiwala, hindi maaaring sumunod dahil ang daan para malaman ang kalooban ng Diyos ay mapasaya ang Diyos ay ang tiwala lang. So, kailangan nagtitiwala tayo sa Panginoong Diyos. Minsan kasi kapag nakakaranas tayo ng pagsubok, dun sa part ng trust tayo, parang nanghihina di ba? Na kahit pag nakakaranas tayo ng problema, minsan yun yung natetest sa atin. Pagtitiwalaan mo pa ba ang Diyos kapag nakakaranas ka na ng ganito katinding pagsubok? Or mananampalataya ka pa ba sa Panginoong Diyos kung naghihirap ka na o kaya kung sobra-sobra na yung dinadanas mo. Pero lagi po nating tatandaan na ang Panginoon Diyos ay kasama natin. Kaya po as may conclusion, mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi lamang simpleng pagsunod sa mga utos, kundi isang malalim na pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Amen. Kung talagang mahal mo ang Panginoon Diyos or kung talagang nagtitiwala ka sa Panginoon Diyos, susunod ka sa Panginoon. Wala ditong 50-50. Diba lagi natin yung naririnig sa mga taong nakakaalam din ng truth. Kumbaga, 100% you need to obey God because He is God. Diba? Wala nang what if, or wala nang pero. Kailangan sumunod. Sapagkat, sa pamamagitan ng pagsunod, natututo tayong magpakumbaba, magmahal sa kapwa, at mamuhay ng may layunin at direksyon. At maaaring hindi laging madali ang pagsunod. Eto, lagi itong sinasabi, maaaring hindi laging madali ang pagsunod. Ngunit, dito natin natatagpuan ang tunay na kapayapaan, lakas at pag-asa. Laging may ganon. Yung pag sumunod ka, hindi ka bababayan ng Panginoon. Magtiwala ka lang at lagi mong mararanasan ang tunay na kapayapaan, lakas at pag-asa mo. At kapag isinuko natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos, mas nagiging malinaw ang ating landas at mas nagiging makabuluhan ang ating buhay. Naniniwala ba kayo dito? Totoo to, na kapag sinuko mo yung buhay mo sa Panginoong Diyos, siya na yung maggagabay sa'yo. Kung ano pa yung tatahakin mo in the future, magtiwala ka kasi alam niya yun. Kaya nga siya yung Diyos di ba? Makapangyarihan siya, alam niya kung sino ka, bawat isa sa atin, may magandang plano ang Panginoong Diyos. Ang nais mo lang gawin bilang mananampalataya is sumunod sa kalooban ng Diyos. So, paano tayo susunod? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at sa panalangin. So, hindi dapat yung nagkakahiwalay. So, lagi itinuturo sa atin na deepen your relationship with Jesus, di ba? So, sabi nga, kapag sinuko natin sarili natin sa kalooban ng Diyos, mas magiging malinaw ang ating landas at mas nagiging makabuluhan ang ating buhay. Kaya mga kapatid, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi mo nga sa iyong katabi, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ayan, amen. Sapagkat, basahin nga po natin yung last part, sapagkat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay patunay na ating pag-ibig at pananampalataya. Yan, kung mahal mo ang Diyos at nananampalataya ka, susunod tayong lahat.